Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang taong bayan hindi makapaniwala sa tunay na ugali ni First Lady Liza Marcos. Pangdededma nito kay BP Sara. Sinasabing sisira sa samahan ng unit team. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila nahuli kam na di umano ang kagaspangan ng ugali ni First Lady Liza Marcos matapos ibulgar ng isang vlogger ang tila pang babastos di umano ni Liza Marcos sa dating First Lady na si Imelda Marcos. Hindi nga makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan sa nakita nilang tunay na ugali di umano ni First Lady Liza Marcos nang makita nila ang muling pangdededma ni First Lady Liza Marcos kay BP Sara. Matapos di umano ang pangalawang pagkakataon na pangdededma serye na napanood on national TV ni First Lady Liza Marcos kay Vice President Deputy Secretary Sara Duterte. Ito'y nakuhaan mismo sa isang video nung umalis si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang asawa para magtungo sa ibang bansa. Kitang-kita raw di umano kung papaano inisnab ni First Lady Liza Marcos si Vice President Sara Duterte na ibinoto ng 32 milyong Pilipino at isa sa dahilan kung bakit naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Tila naniniwala ang ilan sa ating mga kababayan na si First Lady Liza Marcos ang tunay na dahilan kung bakit masisira ang alyansang binuo ng Marcos at Duterte, ang unit team. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila na dismaya. Hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, walang-wala siya kahit sa kalingkingan ni First Lady Imelda Marcos. Parang bata kung umasta, talo pa ang walang pinag-aralan. Di siya bagay maging First Lady, walang utang na loob kay BP Sara. Kung di kay BP Sara, di namin iboboto si BBM. BBM talaga ako pagkatapos ng PRRD administration dahil lang sa kanyang asawa. Ito ang magpabagsak sa kanya at mawala ng tiwala ang lahat ng bumoto sa kanya. Isa na ako dyan. Walang panama si Liza Marcos kay Imelda Marcos. Dapat maging magalang siya at mahabang pasensya dahil asawa niya ang pinakamataas na posisyon ng bansa na may pinakamataas na responsibilidad sa bayan. Ano ba yan? Pati mother-in-law niya, dinedma niya na. Hindi yata sila close. Liza, maging professional naman kayo kahit sa camera lang. Sumobra yata kayo. Alam niyo ba na si Sara Duterte ang dahilan kaya naging Pangulo si BBM at naging First Lady ka? Tama, si Liza Marcos ang tunay na dahilan kaya nagkakalamat ang unit team dahil sa mga utos niya na hindi naman para sa bayan at mga aliporis niyang maiitim ang budhi na ang gusto ay magpayaman gamit ang kaban ng bayan. Ang binoto ng taong bayan ay si PBBM at hindi si Liza Marcos. Bakit siya ang namumuno? Sana naman matuto siyang lumugar bilang First Lady. Hayaan niyang mamuno ang totoong iniluklok ng taong bayan. End quote. Yes, may personal experience ako. Nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Liza Marcos. First red flag that I saw kay First Lady Liza Marcos was when she's trying to Photoshop all her photo ko sa Presidential Communications Office at saka sa Liza Marcos page. So, nag-post yung Go Negosyo. Go Negosyantes, ready ka na ba sa darating na Go Negosyo Women's Summit on March 9? Ganito naman yung ginagawa nila talaga normally. 55 minutes after nilang i-post yung yung talaga ako. 55 minutes, sinugod na talaga siya ng mga basher. Tapos nakalagay na doon, para lahat maging millionaire. Tapos iba, ituturo niya ba kung paano maging smuggler? Ano negosyo niya na sure ball panalo? Sabi ganon. How to start smuggling business with FL? Ayos to. Ituturo ba kung paano magkaroon ng bilyong-bilyong pera kahit wala kang business at nagkakitaan? Nakakaloka. Ayan, sabi, okay, ayan.
Never mind, di nakaka-inspire, sabi ito. Kasi nag-comment, loto pa naman ginawang negosyo sabi ganon. Magandang negosyo advice niya tungkol sa sibuyas. Tapos merong isa na, parang pabait na, merong, angel na emoji na, PCSO join also. Ayan. Tapos yung mga, hardliner na, pass, capital letter na pass, ganyan. Madami pa to madami pa. Nung binalikan ko na siya, yun lang yung mga nauna kong ma-screenshot. Nung binalikan ko na siya, hindi na pala siya available. Hindi na siya available. Di binash na nga siya ng bonggang-bongga. Teka lang papakita ko yung Teka. Ayan. Ito yung ayan yung Go Negosyo Go Negosyo poster. Diyan siya binash ng bonggang-bongga. Paano sinugod namin post niya? Sabi ni Jamaica, pinabura siguro yun. Deserve niya yan. Pinabura talaga. So ngayon, pinalitan niya yan. Tignan yung picture niya, ang liit-liit na, diba? Yung picture niya, ang liit-liit na. Tapos sa mga kasama niya, mga artista, sila Atasha Mulak, Bella Padilla, diba? Mga artista na. At madami ng mga artistang kasama dun sa poster. Di syempre siguro para ma-mitigate yung pambaba siya kanya, ganyan-ganyan. Mga ganong etchos. And then, nakakatawa talaga. Tapos, kasi hindi ko naman siya talaga sa totoo lang, hindi naman talaga ako nag-e-enjoy na binabash yung First Lady. Pero nainis ako sa kanya, nung mga meron na siya talagang very public na kabalahuraan at kayabangan. Ganon. Kasi yung mga naririnig nating mga masamang ugali ni Lisa, galing kay Maharlika diba? Si Maharlika kasi, meron siyang personal experience kay sa First Lady. Tapos yung iba rin, talagang meron din talaga ako naririnig na personal experience na hindi maganda kay First Lady. Si Direk Daryl, marami rin hindi maganda yan kay hindi maganda experience kay Lisa Marcos, ganon. So ngayon, pero, syempre, wala naman talaga akong experience sa kanya na bonggang-bongga. So, kumbaga, parang yung knowledge ko lang kay FL, na sa hindi niya magandang pag-uugali, is really coming from people na merong personal encounter sa kanya. Malaking bagay yun, no? Kasi, personal experience yung mga yun, diba? Tapos, as time goes by, lumalabas talaga yung kayabangan niya at saka yung ugali niyang hindi maganda. I think nagkaroon talaga ng yung parang yung culminating moment na parang tangina bitch talaga tong babaeng to. Nung binastos niya si Inday Sara. Parang who do you think you are, Lisa? Who do you think you are? Diba? Ang bad trip kasi dito kay Lisa, ang dami ng issue. Pagkatapos, di ba, nilabasan siya ng kasangkaterbang mga voice recording ni Maharlika. Ganyan. She didn't say anything. She didn't even bother to explain herself. Ganyan. So, never niyang kinlarify yung yung sarili niya. Pero, nung binastos niya si Inday, parang for me, iba na to, bakla. Kasi alam mo, Lisa, hindi ka naman binoto Hindi ka naman binoto. Ba't ang arte-arte mo? Diba? Ba't ang arte-arte mo? Ganon. Sabi, sino ba, Sarah? Fake VP din naman. GNV, akyat ka. Paano naging fake VP? Akyat ka. Pag masyado madami sila ikaw, invite ako na invite, hindi ka naman umaakyat. Explain mo yung sarili mo doon sa mga assertions mo. Okay? Explain mo sarili mo sa mga assertions mo. Wag isakto yung yabang dun sa kaya mong gawin. Ganon. Ngayon, kung hindi mo kayang papanagutan yung mga pinagsasabi mo, shut the fuck up, okay? Huwag masyadong matapang kung hindi kayang manindigan. Ayan. So, anyway, ito na nga. Kasi di ba sa page ni FL, hindi mo siya masyadong nalalait dun Ganon. Pero sa ibang mga page,
Makita mo talaga na ano, kawawa talaga siya. Kawawa talaga si Lisa. Diyos me. Tsaka niya dito, kasama niya si Small Laudia, tsaka sila Alice Eduardo. Grabe. Teka lang ha, mapakita ko lang. Ayan. Ito. Saan na ba yung maraming comment? Ito. Ayan. Ito yung sa page to ni Tita Small Laude, February 29. Ayan. Ayan si Madam. Ayan. Kasama niya. Nakakaloka dito yung mga comment. Sabi dun sa mga comment. Sabi ni Maria Amor, sus, mga elitista ngayon ang in. Pwede kaya ipasok nila sa party dyan. Yung mga nasa lansangan, walang makain. Kaya-kaya nila. Ang saya siguro tingnan. Well, yung mga nagrarant, no, na masyadong parang social yung masyadong social yung ang dami kasing social na gathering ni FL sa totoo lang. Ayan. Tapos, basahin lang natin yung makba. Ayan. Eduardo Sisters with the Philippine money-eating eagle. Sabi ni John Enrique, sakit sa mata, may naligaw. Ang gaganda talaga ng Eduardo Sisters. Ito syempre, hindi kasama si Ayan. Teka, asa ba itong load pa? Paano na lang kung tumabi pa si VP Sara? Yes to comment section, sabi dito. Ayan si Cynthia Garcia Manalo, aliw na aliw sa comment section. Sabi nitong Esguera, pumangit na tuloy, okay na sana nung tatlong magkakapatid. Social tingnan, kaso may nahalong nilalang mula buo. Takay na! Sabi ni Lorena, mag-comment sana ako about sa picture, wag na lang, mas tuwa ako sa magbasa ng comment section. John Mark Powers, the 3 Eduardo sisters and the one and only Diamond Star, Maricel Soriano. Excuse Nice pic, but meron si bagong muka bagong Pilipinas, sabi. Maging surot at daga ang butod. Ang ganda ni Madam Small, Madam Alice at Madam Melva. But for now, manood na lang muna ako ng Netflix ng Last Airbender. I love the 3 sisters. You're so beautiful except Pink is may naiba. Ayan. Ngiting nanalo sa loto. Diyos me, nakakaloka talaga. Teka lang Ba't ako lumalabas? Ayan. I'm back. Tinitira mo na feeling elite yung FLA, mayaman talaga yan. Even wala yung corrupt ng mga Marcoses. Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. JNV. Marunong ka ba makinig JNV? Hindi ko tinitira yung pagiging mayaman niya. Tinitira ko, hindi siya mahal ng tao. JNV, kahit siya pa ang pinakamayaman, pinaka-elite, pinaka-whatsoever sa Pilipinas, hindi siya mahal ng tao. Mukhang itim na post. Abi, may nakakatawaging. Yung meron nag-post, yung mukha raw siyang mukha raw siyang bote ng toyo. Diyos me. Joy, kailan uwi ng Manila para maka-attend ng prayer rally. So, ano pa yung mga third week pa? Third week pa ako ng Bacolod. Third week pa ako ng March. Third week or fourth week pa ako ng March makaka-uwi. Ayun.
Ayun. So, yun yung point dito, no? Ang point dito, Lisa Marcos is not loved by the Filipino people. Okay? Hindi usapan dito kung elite siya, social siya, or siyang pinakamayaman, may pinakamahal na damit, or whatsoever. The problem is, she is not loved by the people. Bad trip ang mga tao sa kanya. And this is for some, this is for some real reasons. She disrespected the Vice President. Nag-i-influence siya sa mga decision making ng presidente na pag hindi niya gusto, ayaw, talagang may paglalagyan ka sa kanya. Ganon. Na hindi talaga maganda yung ugali niya. There was rumor that Love the Philippines is actually the fault of Paul Soriano. Pero, hindi na nagot si Paul Soriano dahil favorite pamangkin ni Lisa. Diba? So, yung mga ganon, dapat kinaklarify niya yun. Hindi niya kinaklarify. So, nagpapatong-patong. So, now, she became, the most despised lady. Diba? Rumor, sabi-sabi ni JNV. Oo, bakit? Oo. Rumors, some personal experience, and some truth that we see with our own eyes. Ayun. What happened to Paul Soriano biglang naglaho? Kasi nga, siya yung tinuturo na dahilan talaga ng Love the Philippines fiasco. Si Cristina Frasco daw doon, naging lang. Kumbaga parang hindi naman daw talaga siya nag-participate doon. So what happened? Wala na si Paul Soriano. 'Di ba? Kung walang issue si Paul Soriano, ba't wala na siya? 'Di ba? JNV, bilis explain ko sa'yo. Ano ba yung mga problema mo, JNV? Yes, may personal experience ako. Nakita ko yung binastos niya si First Lady. That's a huge proof na makapal ang mukha at di maganda ugali ni Lisa Marcos. This is a combination of corroboration of so many people, leaked videos, leaked phone recording, at marami pang iba. Hindi lang to yung parang nagrarely ka lang sa hearsay, hindi lang siya ganon. Alam mo ba ibig sabihin ng corroborative evidence? JNV? Hindi yata kaya ng utak mo yon. So, combination to ng maraming source ng ebidensya. Okay? So, ngayon, kung hindi mo kayang sabayan yung ganitong usapan, quiet na lang. Explain. O sige, explain ko. Umakyat ka. Pag di ka aakyat, mute na lang kita. Hindi siya love ng tao, parang ikaw, di love ng mama mo. Sabi ni Laika. Hearsay pa din, tanga. Ang personal experience, hindi yun hearsay, bobo. GNV, ikaw ang tatanga-tanga. Naku, nakakahiya ka, nagkakalat ka. Bilis, last invite. Bilis, kung matapang, akyat. GNV. Bilangan ka namin. 30 seconds. Kung talagang matapang, akyat, bilis! Patunayan mong akong tatanga-tanga dito. I'm giving you the opportunity. Ilatag mo kung bakit ako ang tatanga-tanga dito. Bilis! Mag-define tayo kung anong ibig sabihin ng hearsay. Unless matagal mo, walang ganon, tanga. Mag-define tayo dito kung anong ibig sabihin ng hearsay. Kung ano ang value ng mga personal testimony. Kung anong value ng mga personal experiences. JNV, akyat. 10 seconds. Bilis. 10 seconds. Hanggang comment section lang ang tapang? Ano na, JNV? Hindi mo kaya ipagtanggol si Lisa Marcos ng harap-harapan? Na-mute na siya, sabi ni Romery. May nag-mute na ba? May nag-mute na. Well, i-mute niya lang siya para makaakyat siya. The invite has already been sent. I-click mo lang yan. Kung talagang G na G ka na ipaglaban si Lisa Marcos, akyat! Diba? Akyat! Hi, Mami Laika. Hello, ang ingay pa ng mga kapatid ko, Diyos ko. Kadarating lang. Alas 8 pa lang ng gabi. Ang bungang ingi-ingi nasa bundok.
Ano, no, tawag dito, nakita mo ba yon yung sa page ni Small Laude, yung sa Go Negosyo? Mi, kahit saan magpunta si Lisa, binabash siya. Ang lala nung ano sa kanya, grabe. Alam mo, tingin ko nababasa niya yan. Oo. May ano pa siya, sabi ko nga, maraming badges kasi nang hindi maganda talaga pag-uugali nito eh. Kasi di ba before, nagde-defer tayo na mag-comment dyan eh. Kasi parang, kung nakikialam siya, lawyer naman siya. Tapos talagang meron namang mga previous statements si BBM noon na nagkukonsulta siya sa asawa niya on certain legislative work. Kasi nag-congressman si BBM eh. 'Di ba? Hi Ate Che, hello. Ano talagang ginawang masama ni Lisa, curious lang, sabi ni Jai on top. Actually, it's really a culmination of so many things, Jai on top. Sabi ko nga, ako, wala naman talaga akong, I cannot criticize her head on. Like, for example, yung nakikialam siya sa mga decision ni BBM, ganyan, yung parang ganyan, kasi kung i-criticize ko siya about that, ang talagang brunt ng criticism ko is going to fall on BBM, not on her. Not on her. Pero, yung mga usapan na whether meron ba, masama ba ugali nitong first lady na to o hindi, nagkakaroon kasi ng meat yun eh. Nagkakaroon kasi ng meat. Okay. May problema sa kanya kasi it looks like alam rin niya at aware siya na yung image niya ay nakakasira sa asawa niya. Pero wala siyang hindi siya sensitive enough to isolate herself. Kasi nga parang dapat medyo naglalaylo ka sa pagiging intrimitida, 'di ba? Mukhang hindi ganun yung ginagawa niya. Okay. First red flag that I saw kay First Lady Lisa Marcos was when she's trying to Photoshop all her photos sa Presidential Communications Office at saka sa Lisa Marcos page. I think it's problematic. No, Mami Laika? Alam mo ang problema ko sa kanya. Nung napapansin na siyang may kakaibang ugali, instead na mag-tone down, yung napaka-bratinela, lalo niya pinapakita, ayaw niyo sa akin, pues, aasarin ko kayo. Oo, yung yung i-level up niya na parang wala kayong magagawa. I can do this because they can. Ganon. Yung normal yung parang yung mga mayayamang bratinela sa pelikula ng mga kontrabida, ganun siya. Oo, totoo. Yung problema, asawa siya ng presidente, tapos pinapakita ngayon talaga parang harap-harapan pinamumukha niya na kontrolado niya si BBM at malakas ang impluwensya niya. Lantaran na talaga. Shameless na talaga. At yung mga naunang red flag ko sa kanya, yung parang sabi ko nga, hindi ko kasi kung kunwari i-criticize ko si Lisa. Ang problema kasi, yung brunt ng criticism, yung pinakabigat ng kritisismo ko, hindi sa kanya babagsak. Babagsak talaga kay BBM. Kasi nga, si BBM yung presidente, ba't niya inaalaw na yung asawa niya magagaganyan, di ba? Pero may mga red flags na before noon, like yung photoshop niya yung mga niya. Nako, ang tawag dito, mamilay ka magre-relive ako kasi nire-report ako. Nire-report ako ngayon. Magre-relive lang ako, guys, ha. Meron akong dalawang report hindi mahal ng mama niya. Ha? Yung kanina, yung hindi mahal ng mama niya. Oo, nire-report ako ni JNV. Sige, dyan lang kayo, ha. Mag-ano lang ako, magre-relive ako. Wait lang. Sige, dyan lang kayo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!